Bago tayo magumpisa sa ating istorya, gusto ko munang anyayahan ka na mag-iwan ng komento kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatumang makita kung hanggang saan nakakarating ang ating mga kwento, kaya huwag kang mahiyang magpakilala sa comment section. Ngayon, samahan mo ko sa isang kwentong puno ng hiwaga, sakit ng nakaraan at dangal ng isang taong matagal ng minata ngunit may lihim palang katauhan na babago sa buhay ng marami. Sa bayan ng San Gregorio, halos lahat ng tao ay may opinyon tungkol sa matandang basurerong si Tarsilio Veira. Araw-araw, bago pa tuluyang sumikat ang araw, makikita na siya sa gilid ng palengke na may bitbit na kalawanging kariton, sako ng plastik at mahabang walis tingting. Mabagal na ang kanyang mga hakbang, bahagya ng nakayuko ang likod at halatang pinabibigatan na siya ng edad, pero wala ni isang araw na hindi siya dumarating sa trabaho. Sa mata ng iba, isa lamang siyang matandang pulubi na nakatsinelas at laging may lumang sombrero. Ngunit sa mga taong totoong nagmamasid, may kung anong kakaiba sa kanyang tindig. Kahit nakayuko siya habang pinupulot ang mga kalat na itinapon ng iba, may natitira pa ring pino at tahimik na dignidad sa bawat kilos niya. "Manong Tarsilo, eto po, mainit-init pang pandesal," sabi ni Aling Sidilia isang umaga habang inaayos ang maliit niyang pwesto ng kandila sa tabi ng simbahan. Ngumiti ng bahagya ang matanda. "Salamat Sidilia, ikaw talaga ang unang nagpapakain sa akin bago pa ako pagalitan ng mundo." "Nako, huwag mong sabihin yan, baka marinig ka ni Mang Pulon sa kabila, sasabihan ka na naman na malas ka raw sa umaga." Napatingin si Tarsilo sa kabilang gilid ng kalsada kung saan naroon si Mang Pulon, isang tindero ng karne na kilalang masakit magsalita. Tama nga si Aling Sidilia. "Hoy matanda, bilisan mo nga dyan, ang baho ng tambak na yan. Mamaya dadaan dito ang coordinator ng kasal sa simbahan, baka isipin nila marumi ang pwesto ko." Hindi sumagot si Tarsilo, yumuko lamang siya at ipinagpatuloy ang pagwawalis. Sanay na siya, sa loob ng maraming taon, halos lahat ng pangmamata ay narinig na niya. Mahirap nang saktan ng isang taong matagal nang wasak. Mula sa hagdan ng simbahan, pinagmamasdan siya ni Sister Bernadette, isang madre na may tahimik ngulit matalim na pakiramdam sa pagkatao ng iba. Matagal na niyang napapansin si Tarsilo. Hindi ito pala sagot, hindi pala hingi, at hindi kailanman naninisi sa buhay. Kapag walang tao sa paligid, minsan ay nahuhuli niya itong nakatitig sa rebulto ng mahal na birhen na para bang may kinakausap sa isip. May mga gabi ring inabutan niya ito sa bakuran ng simbahan, nakaupo sa lumang bangko, tila may inaawit sa hangin, ngunit halos hindi marinig. "Hindi ordinaryong tao ang matandang yan," minsang sabi ni Sister Bernadette kay Padre Emil Dacusan. Napabuntong hininga ang pari. "Marami tayong hindi alam sa mga taong inaakalang wala ng halaga." Samantala, abalang-abala ang buong bayan dahil sa nalalapit na kasal ng bilyonaryong negosyanteng si Leandro Arvien Santillan at ng kanyang kasintahang si Celestine Valmoria. Ilang araw pa lamang bago ang seremonya ay dumating na ang mga truck ng bulaklak, ilaw, importadong dekorasyon at mga catering van sa paligid ng lumang simbahan ng San Gregorio. Ang kasal na iyon ang pinag-uusapan ng buong bayan. "Aba, parang artista ang datingan," bulong ni Mang Otep na kutsero habang pinapanood ang pagdating ng mga dekorador. "Hindi lang artista, mas magarbo ka sa kasal ng mayor noong isang taon." Kasama ng mga dekorasyon ay dumating din ang mga taong sanay sa utos at yabang. Isa sa mga iyon ay si Maristela Quindo, ang event coordinator na laging nakataas ang baba at laging may hawak na clipboard. Kahit sa simpleng paglalakad ay parang may ninatapakang ibang tao ang aura niya. Nakita niya si Tarsilo na nagwawalis sa tabi ng bakod ng simbahan. "Ikaw," malamig niyang sabi. "Linisin mo ang buong likod ng simbahan. Lahat ng basurang yan alisin mo agad. At mula mayon, huwag kang haharang sa harapan. May ocular kami mamaya ng pamilya ng groom." Tumanggulang si Tarsilo. "Opo." "Opo," singit ng batang assistant niyang si Nerik na nakangisi. "Siguraduhin mong hindi ka rin maaamoy ng guests ha? Social event ito, hindi feeding program." May ilang natawa. Si Tarsilo naman ay hindi pa rin umimik.
Mula sa malayo, nakita iyon ng Lemuel, ang batang sakristan na matagal nang may simpatya sa matanda. Lumapit siya nang aalis na ang grupo. Lolo Tarsilo, huwag mo nang silang pansinin. Sila lang naman yung mayayabang. Ngumiti ang matanda. Ayos lang iho, ang taong maingay, madalas may gustong itago sa sarili. Napakamot si Lemuel sa ulo. Ang lalim naman nun, Lolo. Bahagyang natawa si Tarsilo. Bihira siyang tumawa, pero kapag nangyayari iyon, parang biglang gumagaan ang paligid. Habang papalapit ang araw ng kasal, dumarami ang taong nagpapalibot sa buhay ng mga pangunahing tauhan. Dumating si Raf Elazar, ang sikat ngunit hambog na wedding singer na kukunin para sa seremonya. May mamahaling salamin, makinis na sapatos at boses na lagi niyang ipinagyayabang. Make sure na tahimik ang paligid kapag nagre-rehearse ako, sabi niya sa loob ng simbahan. Sensitive ang vocal cords ko. Ayokong may marinig na walis, kariton o ingay ng mga nagtitinda. Napatingin siya sa labas nang marinig ang kalansing ng kariton ni Tarsilo. Ano ba naman yan? Inis niyang sabi. Parang napaka-imposible naman ng simbahan na to. May basuryero sa labas habang may rehearsal? Narinig iyon ni Tarsilo, ngulit nagpatuloy lang siya sa pag-ayos ng tambak ng tuyong dahon. Sa kabilang panig naman ng kwento, unti-unti ring ipinapakilala ang bilyonaryong si Leandro Santillan. Hindi siya tulad ng ibang mayamang hambog. Tahimik siya, desente, at may lungkot sa mga mata na hindi mapansin ng karamihan. Marami ang humahanga sa kanya dahil sa tagumpay niya sa negosyo, ngunit may kakaunti lamang ang nakakaalam na ang pinakamalaking sugat sa kanyang buhay ay ang pagkawala ng kanyang ama noong bata pa siya. Lumaki si Leandro sa mga kwentong puno ng galit, hiya at misteryo. Ayon sa mga sinabi sa kanya noon, ang kanyang ama raw ay isang lalaking nagpabaya sa pamilya at nasangkot sa isang skandalo bago mamatay sa isang trahedya. Hindi niya lubos na kilala ang lalaking iyon, ngunit may natitira pa ring kakaibang puwang sa puso niya tuwing nakakakita siya ng matatandang lalaki na tila maraming iniinda sa buhay. Isang hapon, matapos ang meeting niya sa simbahan, nadaanan niya si Tarsilo sa gilid ng plaza. Nakaupo ang matanda sa lilim ng akasya habang inaayos ang punit na tali ng kanyang kariton. Nasugatan po yata ang kamay ninyo, sabi ni Leandro nang mapansin ng dugong bahagyang lumalabas sa palad ng matanda. Nagulat si Tarsilo at agad itinago ang kamay. Ay, gasgas lang to, sir. Hindi po ba dapat ipagamot yan? Sanay na po ako. May kung anong pamilyar na naramdaman si Leandro sa boses ng matanda. Hindi dahil kilala niya ito, kundi dahil may lalim, may linis, at may bigat na hindi karaniwang maririnig sa isang taong pinaglulumaan na ng panahon. Matagal na po ba kayong nagtatrabaho rito? Mahigit 10 taon na rin. Tumanggo si Leandro. Salamat sa paglilinis ninyo sa simbahan. Mahalaga po yan para sa amin. Bahagyang natigilan si Tarsilo. Hindi siya sanay na pasalamatan ng mga taong tulad nito. Wala nga naman, sir. Marahan niyang tugon. Mula sa hindi kalayuan, lihim silang pinagmamasdan ni Sister Bernadette. Mas lalo siyang kinutuban nang makita niya ang paraan ng pagtingin ni Tarsilo kay Leandro. Hindi iyan simpleng paggalang. Parang may halong pangungulila. Parang may malalim na bagay na gustong sabihin, ngunit matagal nang ibinaon. Kinagabihan, nang halos wala ng tao sa paligid ng simbahan, naglinis pa rin si Tarsilo ng mga natirang kalat sa bakuran. Umihip ang malamig na hangin at sumabay ang mahina niyang pag-awit, isang lumang himig na bihira nang marinig sa mga modernong misa. Hindi niya alam, naroon sa gilid ng bukas na bintana si Sister Bernadette, nakikinig. Unti-unti siyang napahawak sa dibdib. Hindi lang yun basta pag-awit ng matanda. Ang bawat nota ay may disiplina, hapdi, at klase na hindi natututuhan sa simpleng ensayo lamang. Para iyong boses ng isang taong minsang minahal ng entablado at pagkatapos ay biglang nilaman ng dilim. Diyos ko, bulong ng madre sa sarili. Sino ka ba talaga, Tarsilo Veira? Ngunit halip na lapitan siya, tahimik siyang umatras. Ramdam niyang hindi pa iyon ang tamang oras upang ungkatin ang nakaraan ng matanda. Sa pagtatapos ng gabing iyon, habang ang buong San Gregorio ay abala sa paghahanda para sa pinakamagarbong kasal ng taon, si Tarsilo ay muling nag-iisa sa kanyang maliit na inuupahang silid sa likod ng lumang vulcanizing shop. Inilapag niya ang sombrero, naupo sa gilid ng kama at dahan-dahang binuksan ang isang lumang kahong lata.
Sa loob niyon ay may iisang itim-puting litrato ng isang batang lalaki at isang babaeng nakangiti sa tabi ng isang lalaking nakasuot ng barong at may tindig ng isang mangangaawit. Marahang hinapos ni Tarsilo ang litrato. Malapit na. Pabulong niyang sabi na parang may kinakausap mula sa nakaraan. Hindi ko alam kung patawad o kapahamakan ang naghihintay. Pero malapit na. Sa labas ng kanyang munting silid, patuloy ang ingay ng bayang sabik sa kasal ng isang bilyonaryo, ngunit walang sino man ang nakakaalam na sa likod ng maruming kariton, kupas na polo at basag na tsinelas ng isang matandang basurero, may nakatagong kasaysayan na unti-unti nang bubukas. At kapag nangyari iyon, hindi lamang isang kasal ang mababago, kundi ang buhay ng lahat ng taong sangkot dito. Bago tuluyang sumikat ang araw sa San Gregorio, parang mas maaga pang nagising ang buong bayan kaysa karaniwan. Mula palengke hanggang plaza, mula lumang kumbento hanggang sa bakuran ng simbahan, iisang usapan ang umiikot sa bibig ng mga tao. Ang engrandeng kasal ni Leandro Arvien Santillan at Celestine Valmoria. Ang dating tahimik na bayan ay biglang nabihisan ng mamahaling tela, puting bulaklak, gintong parol at makikintab na sasakyan. Sa bawat sulok ay may mga taong nagmamadali, may mga utos na pinapasa at may mga matang sabik makakita ng karangyaan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, kagaya ng nakagawian niya sa nakaraang maraming taon, si Tarsilo Vera ang pinakaunang dumating sa paligid ng simbahan. Bitbit niya ang kanyang lumang kariton, may mga sako ng basurang kailangan pang kolektahin at suot pa rin ang kupas niyang polo na ilang ulit ng natahi. Habang ang lahat ay abala sa pagpapaganda ng paligid para sa kasal, siya naman ang tahimik na nililinis ang mga bahaging ayaw hawakan ng mga dekorador, mga basang dahon sa likod ng kumbento, mga sirang kahon ng imported na bulaklak at mga kalat na iniwan ng mga trabahador matapos ang magdamag na preparasyon. Mula sa tapat ng simbahan, sumigaw si Maristela Quindo, hawak ang kanyang clipboard at halos hindi maipinta ang mukha sa pagod at yabang. "Manong Tarsilo, pakiusap, bilisan mo naman dyan. Hindi pwedeng may nakikitang tambak ng basura sa gilid. Darating na ang pamilya Valmoria at Santillan sa loob lang isang oras." "Ginagawa ko naman po, ma'am," mahinang sagot ni Tarsilo nang hindi tumitingin sa kanya. "Hindi sapat ang ginagawa mo. Ayusin mo ang kilos mo. Hindi ito ordinaryong piyesta sa baryo, ha? High society wedding ito." Sa gilid, napamiwi si Lemuel na sakristan nang marinig iyon. Gusto sana niyang sumagot ngunit pinigilan siya ni Sister Bernadette na kararating lamang. "Hayaan mo muna, iho. Hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin agad." Tumanggo si Lemuel pero halatang kumukulo ang loob. Matagal na niyang nakikita ang pangmamaliit kay Tarsilo. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman na may kung anong hindi pangkaraniwan sa matanda. Parang may lihim na dangal na hindi kayang burahin ng maruming trabaho nito. Lumipas ang oras at lalong naging magulo ang paligid ng simbahan. Dumating ang mga black SUV, isa-isa ring bumaba ang mga bisitang politiko, negosyante at mga kamag-anak na tila paligsahan ang suot na alahas at tela. Nagsimula na ring umalingaw-ngaw ang tunog ng organ sa loob ng simbahan habang naghahanda ang choir at ang mga taga-video coverage. Maya-maya pa ay dumating si Raf Elazar, ang inarkilang singer para sa kasal. Nakasuot siya ng puting suit at may dalang imported na throat spray. Sa bawat hakbang niya, parang inaasahan niyang lahat ng tao ay dapat tumabi. "Where's my bottled water?" Inis niyang tanong sa assistant niyang si Jumari. "At siguraduhin mong walang istorbo sa paligid. Ayokong may marinig na kalansing ng kariton o walis. Nasira na nga ang tulog ko kagabi sa ingay ng mga taga rito." Nagkataon namang malapit si Tarsilo noon, hinihila ang kariton palayo sa gilid ng simbahan. Napatingin si Raf at napasimangot. "Ayan na naman siya," sabi niyang malakas, sapat para marinig ng ilan. "Hindi ba pwedeng ipalayo muna yung matanda? Ang hirap magkaroon ng klase ceremony kapag may ganyang nakikita ng mga bisita." May ilang staff ang napangiti. Ang iba naman ay nagkunwaring walang narinig. Si Tarsilo ay bahagyang huminto. Ngulit gaya ng dati, hindi siya sumagot. Inilayo na lang niya ang kariton sa lilim ng akasya at ipinagpatuloy ang pagwawalis na tuyong dahon.
Mula sa tapat ng simbahan, sumigaw si Leandro, nakasuot ng simpleng barong para sa preparasyon bago isuot ang formal na kasuotan mamaya. Napakunot ang noo niya habang pinagmamasdan ng eksena. "Maristela," tawag niya. "Yes, sir?" "Siguraduhin mong maayos ang trato sa lahat ng taong nagtatrabaho rito, kasama ang mga utility at mga tagalinis." Bahagyang natigilan si Maristela. "Of course, sir. Under control naman po." Ngunit hindi na nakadagdag si Leandro nang sasabihin. May iba nang humila sa kanya paloob para sa huling detalye ng seremonya. Naiwan si Tarsilo sa ilalim ng araw, tahimik na bumabalik sa likod ng simbahan. Bandang tanghali, habang papalapit ang mismong oras ng kasal, lalong humigpit ang tensyon sa paligid. Dumating na si Celestine na makasuot ng napakagandang wedding gown. Kasunod niya ang kanyang ina na si Doña Isela Valmoria. Nakataas ang baba, mahigpit ang bibig at halatang gusto siya ang masunod sa lahat. Minig nitong sabi, "Siguraduhin mong walang katawa-tawang eksena. Ayokong may kahit anong sumira sa araw na ito." "Wala pong problema, Doña Isela." Ngulit sa totoo lang, may problema nang namumuo kahit hindi pa nagsisimula ang seremonya. Sa loob ng simbahan, napansin ni Raf Elazar na medyo pangos ang kanyang boses. Una niya iyong binaliwala. Nag-throw spray siya, uminom ng maligamgam na tubig at nagsabing kayang-kaya pa rin niya. "Minsan normal lang to," sabi niya sa sarili habang tumitingin sa salamin ng maliit na kwartong inihanda para sa kanya. "Hindi ako basta-basta nasisiraan ng boses." Ngunit makalipas ang ilang minuto, habang sinusubukan niyang i-rehearse ang paboritong awit na nais ipakanta ni Leandro bilang handog sa alaala ng yumaong ama nito, biglang naputol ang tono sa kanyang lalamunan. Umubo siya ng malakas, napahawak sa leeg at tila lalong humigpit ang daloy ng hangin sa kanyang dibdib. "Tubig!" sigaw niya. "Jomari! Tubig!" Nagulat ang assistant at dali-daling lumapit. "Sir, ano pong nangyari?" "I don't know. Parang may bumara. Hindi ako makapag-full voice." Nataranta si Jomari. Lumabas siya at agad tinawag si Maristela. Ilang minuto pa'y nasa maliit na silid na rin si Maristela. Halatang pinagpapawisan na sa kaba. "Anong ibig mong sabihin na hindi ka makakakanta?" Madiin niyang tanong. "Ganito ba ako magsisinungaling sa lagay na to?" Sagot ni Raf na halos pabulong na ang boses. "Nag-allergy yata ako sa lilis. Sabi ko nang alisin ng ilang bulaklak dito sa rehearsal room." "Hindi pwedeng mangyari yan ngayon," bulalas ni Maristela. "Special request yan ng groom. Yun ang centerpiece ng music program sa misa." Lumipas ang ilang minuto na puro panik ang umiikot sa backstage. Walang ibang singer na handa. Ang choir ay para lamang sa tugon sa misa. At ang espesyal na piyesang iyon, isang lumang awit na paboritong kanta ng ama ni Leandro, ay hindi basta kayang saluhin ng kahit sino. Sa labas ng simbahan, nagsisimula ng pumila ang entourage. Umaalingaw-ngaw ang kampana, dumarami ang bulungan. Ang mga tao'y nakaupo na, nakatayo na ang pari sa altar, at ang buong paligid ay handa na para sa pinakahihintay na sandali. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Sister Bernadette kay Maristela na halos hindi na mapakali. "Anong nangyayari?" tanong ng madre. "Wala pong singer," sagot ni Maristela na pigilang inis. "Nasiraan ng boses si Raf. Tapos na. Paano na ang special song?" Nanahimik si Sister Bernadette ng ilang segundo. Dahan-dahan siyang napalingon sa may pinto ng simbahan. Doon, sa anino ng poste, ay nakatayo si Tarsilo, hawak ang kanyang sombrero, waring naghihintay lamang kung may iba pa siyang lilinisin bago magsimula ang misa. Bumalik ang alaala nang narinig niyang pag-awit nito noong nakaraang gabi. "May isang tao," sabi niyang nahinahon. "Ano po?" tanong ni Maristela. "May isang tao na maaaring kumanta." Nagkibit na balikat si Maristela. "Sino? Huwag niyo nang sabihin choir member. Hindi nila kaya ang piyesang yon." "Si Tarsilo." Parang natigilan ng hangin sa pagitan nila. "Ang basurero?" Halos pabulong, ngunit punong-puno ng pagtututol ang boses ni Maristela. "Sister, hindi ito oras na magbiro." "Hinding-hindi ako magbibiro sa loob ng bahay ng Diyos," sagot ni Sister Bernadette. "Hindi ko maipapaliwanag sa iyo ngayon, pero pakinggan mo ako." Bago pa makatanggi si Maristela, lumapit na ang madre kay Tarsilo. "Manong Tarsilo?"
Mahinahon niyang tawag. Napalingon ng matanda. Sister, may maipapakiusap sana ako. Nag-angat ang tingin at agad niyang nabasa sa mukha ng madre ang bigat ng sitwasyon. Sister, huwag mong sabihin nasiraan ng boses ang singer. Kailangan ng aawit sa misa. Yung special na awit. Namutla si Tarsilo. Halos hindi siya makadinga. Saglit siyang napayuko na para bang may biglang nagbalik na multo mula sa kanyang nakaraan. Hindi na maaari yan. Mahinang sabi niya. Matagal ko nang iniwan ng ganyang buhay. Pero hindi ka iniwan ng tinig mo. Sagot ni Sister Bernadette. Narinig kita kagabi at naniniwala akong may dahilan kung bakit sa araw na ito nangyari ang lahat. Hindi nila ako kilala. Baka iyon na nga ang panahon para makilala ka nila. Hindi agad sumagot si Tarsilo. Sa loob ng simbahan, nagsimula ng tumugtog ang opening hymn. Wala ng oras. Sa malayo, nakita niyang papasok na si Leandro sa may altar. Tahimik ngunit halatang mabigat ang kalooban. Sa di kalayuan, nandoon naman si Celestine na nakahanda ng maglakad sa aisle. Pinikit ni Tarsilo. Maraming taon niyang iyong tinakasan. Maraming taon niyang ibinaon ng boses na minsang naging dahilan ng kanyang dangal. At pagkatapos nito, ay naging saksi sa pagkawasak ng kanyang buhay. Ngunit sa sandaling iyon, parang may humila sa kanyang pabalik. Hindi para sa sarili, kundi para sa isang bagay na mas malaki kaysa takot. Dahan-dahan niyang hinubod ang sombrero. Kung kakanta ko, isang beses lang. At pagkatapos nun, bahala na ang Diyos. Hindi na siya pinigilan ni Sister Bernadette. Tahimik lamang siyang tumanggo. Maya-maya, sa mismong bahagi ng misa kung kailan dapat tumindid ang espesyal na awit, nagkagulo ng bahagya ang mga tao dahil walang lumalabas na singer mula sa gilid. Napatingin si Leandro sa coordinator. Napatingin si Celestine kay Maristela. Nakapunot ang noo ni Doña Isela. At saka, mula sa likod na bahagi ng simbahan, dahan-dahang lumakad si Tarsilo Vera. May ilang bisitang napabuntong hininga sa inis. May mga nagbulungan. May mga nagtaka kung bakit ang isang matandang basurero ang lumalapit sa gitna ng sagradong seremonya. Anong ginagawa niya rito? Bulong ng isang tiyahin ni Celestine. Diyos ko, Maristela, ayusin mo yan, mariing sabi ni Doña Isela. Ngunit, huli na ang lahat. Huminto si Tarsilo sa tapat ng mikropono. Nanginginig ng bahagya ang kanyang kamay. Ngulit nang itaas niya ang mukha, may kakaibang katahimikan na bumalot sa buong simbahan, para bang pati ang hangin ay tumigil sa paggalaw. Pagkatapos, bumuka ang kanyang mga labi. At sa unang nota pa lang, parang may kung anong dumurog sa dibdib ng lahat ng naroon. Hindi iyon simpleng magandang boses. Iyon ay boses na may buhay, may sugat, may alaala, may dangal na matagal nang ibinaon ngunit kailanman ay hindi tuluyang namatay. Napahawak si Leandro sa upuan sa harap niya. Nanaki ang mga mata ni Celestine at kusa siyang napaiyak. Maging ang mga matatandang bisita sa unahang hanay ay tila namutla. Ang ilan ay napaluhod. Ang iba'y napahawak sa dibdib sa matinding pagkabigla. Sapagkat ang boses na iyon, ang lalim, ang timbre, ang paraan ng pagbitaw sa bawat salita ay hindi boses ng kung sino lang. Iyon ang boses ng lalaking matagal nang inakalang patay. At sa loob ng simbahan, habang umalingaw-naw ang awit sa ilalim ng matataas na kisame at stained glass, dahan-dahang nag-angat ng tingin si Leandro sa matanda. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya nakita si Tarsilo na basurero. May nakita siyang anino ng isang nakaraan. At sa gitna ng kanyang paghinga, namutawi sa naninginig niyang labi ang isang pangalang hindi niya kailanman akalaing muli niyang sasabihin, "Ikaw pala ang Ama." Ang huling salitang binitawan ni Leandro sa loob ng simbahan ay hindi lamang umalingaw-ngaw sa mataas na kisame ng lumang gusali. Tila pumutok din iyon sa dibdib ng bawat taong naroroon. Ikaw pala ang Ama. Parang natigil ang oras sa loob ng simbahan ng San Gregorio. Ang mga bisitang kanina lamang ay nakaupo ng tuwid at abala sa paghusga sa ayos ng seremonya ay ngayoy hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan.
Ang ilang matatandang negosyante sa unahang hanay ay napatingin sa isa't isa. May isang matandang babae na napahawak sa bibig niya habang nanginginig ang mga mata. Maging si Rafael Ahar na paos at nakaupo sa gilid ay natulala. Nawala ang kayabangan sa mukha dahil naiintindihan niyang ang boses na pinaliit niya ilang oras ang nakalipas ay boses pala ng isang alamat. Si Tarsilo o ang lalaking ngayon ay hindi na lamang matatawag sa pangalang iyon ay tumigil sa pag-awit ng matapos ang huling linya ng piyesa. Hindi siya agad nakatingin kay Leandro. Para bang sa dami ng taon na lumipas, sa daming gabi na iniwasan niya ang sandanging ito, hindi niya alam kung paano niya haharapin ang anak na minsan niyang iniwan, hindi dahil sa kagustuhan, kundi dahil sa puwersahang pagkakahiwalay. Mahigpit ang hawak ni Leandro sa sandalan ng upuan sa harap niya. Hindi na niya namamalayan ang mga matang nakatutok sa kanya. Ang tinitignan niya lamang ay ang matandang sa harap. Ang mga mata nito, ang panginginig ng labi, ang tindig na kahit yumuko na ang panahon ay may bakas pa rin ng dating dangal. Si Celestine naman, na nakatayo ilang hakbang lamang mula sa altar, ay hindi na mapigilan ng luha. Hindi dahil nasira ang magarbong plano sa kasal, kundi dahil ramdam niyang may mas mahalagang bagay na nangyayari sa harap nila. Isang katotohanang kay tagal itinago at ngayoy wala ng paraan para muling ikubli. Leandro? Mahinang tawag niya ngulit hindi siya sinagot ng binata. Sa halip, isa-isang bumaba si Leandro mula sa altar. Hindi na niya naririnig ang mahihinang bulungan ng mga tao. Hindi na rin niya pinansin ang malamig na tingin ng kanyang mga kamag-anak. Dahan-dahan siyang lumapit kay Tarsilo hanggang halos isang dangkal lamang ang pagitan nila. Sabihin mo sakin. Sabihin mo sakin kung sino ka. Nag-angat ang tingin ng matanda. Sa unang-unang pagkakataon, nakita niya ng malapitan ang mukha ng anak niyang iniwan sa murang edad. Nasa mata nito ang anyo ng ina nito. Nasa pa nga ang sarili niyang hubog. At sa gitna ng lahat, naroon ang sakit na itinanim ng mahahabang taon na kasinungalingan. Ako, halos hindi lumabas ang salita sa bibig niya. Ako ang lalaking minsang tinawag mong ama. Napapikit si Leandro. Parang may mabigat na batong bumagsak sa kanyang dibdib. Mula pagkabata, ang alam niyang totoo ay isang bersyon ng nakaraan na paulit-ulit ibinubulong sa kanya ng matatanda sa pamilya, na ang kanyang ama ay kahihiyan, taksil at dahilan ng pagbagsak ng kanilang tahanan. Ngulit ang boses na iyon, ang mukha, ang hindi maipaliwanag na kurot sa puso niya. Lahat ay nagsasabing ang kaharap niya ngayon ay hindi estranghero. Sa hindi kalayuan, tumayo si Doña Isela Balmoria. Halatang hindi niya inaasahang ang direksyong tinatahak ng pangyayari. Mahigpit ang panga niya, at kung hindi lamang siya nasa gitna ng simbahan at napapalibutan ng mga bisita, marahil ay kanina pa siya sumigaw upang pigilan ang lahat. Maristela, malamig ngulit madiing bulong niya. Ipahinto mo ito. Ngunit bago pa makakilos si coordinator, nagsalita si Sister Bernadette mula sa gilid. Walang dapat pigilan sa katotohanan, Doña Isela. Nag-angat ng tingin ang ilan sa mga bisita. Biglang nagkaroon ng bigat ang himpapawid. Hindi na ito basta aberya sa kasal. Isa na itong sugat ng pamilya na kusang pumutok sa harap ng bayan. Hindi na ipinagpatuloy ni Padre Emil ang seremonya. Sa halip, mahinahon niyang iminunggahi na ilipat muna ang pamilya at ang ilang piling tao sa lumang kumbento sa tabi ng simbahan upang mapayapang mapag-usapan ang biglang paglitaw ng nakaraan. Hindi na tumutol si Celestine. Hindi na rin nagmatigas si Leandro. Ang kasal na iyon ay hindi maaaring magpatuloy na parang walang nangyari. Sa loob ng lumang kumbento, nagtipon ng ilang tao na may direktang kinalaman sa pangyayari. Sina Leandro, Celestine, Doña Isela, Sister Bernadette, Padre Emil at si Attorney Isandro Valion, ang matandang abogado ng pamilyang Santillan na tahimik na dumating nang mabalitaan ang kaguluhan. Naroon din si Lemuel na inutusang magdala ng tubig, mulit sa huli ay pinayagang manatili sa sulok dahil siya ang isa sa mga unang nakasaksi sa pagtrato kay Tarsilio bago ang lahat.
Si Tarsilio ay nakaupo sa harap ng mahabang lamesa. Hawak ang baso ng tubig na hindi niya halos maitaas sa labi. Si Leandro naman ay nakatayo lamang, parang hindi kayang humupo habang hinihintay ang buong katotohanan. Ako ang magsisimula, sabi ni Tarsilio sa wakas. Dahil ako ang multong bumalik sa araw na ito. Tahimik ang lahat. Ang pangalan ko noon ay Severino Veira. Pagpapatuloy niya. Bago ako naging basurero sa San Gregorio, isa akong mang-aawit. Hindi lamang sa simbahan. Umaawit ako sa mga teatro, konsyerto, at malalaking pagtitipon sa Maynila. Hindi ako mayaman noon, pero marangal ang buhay ko. Minahal ko ang asawa ko. Minahal ko ang anak ko. At akala ko sapat na iyon para maging buo ang isang pamilya. Napapikit si Leandro, lalo nang narinig ang pangalang matagal nang hindi binabanggit sa bahay nila. Severino, mahina niyang bulong. Tumanggo ang matanda. Iyon ang tunay kong pangalan. Mula sa dulo ng mesa, malamig na sumingit si Doña Isela. Kahit ano pang pangalan mo, hindi mababago noon ang nakaraan. Napatingin sa kanya si Attorney Isandro. Mas mabuting hayaang matapos ko na siyang magsalita, Donya. Nanatiling matigas ang mukha ng babae, pero hindi na siya umimik. Dahan-dahang ikinuwento ni Severino ang nakaraan. Ang kanyang asawa noon ay si Luciana Santillan, nakatatandang kapatid ng ama ni Leandro. Galing sa prominenteng pamilya ang babae, samantalang si Severino ay tanyag dahil sa boses, gulit hindi mula sa angkan ng mga mayayaman. Sa simula ay tutulang ilan sa pamilya, ngulit dahil sa pagmamahalan ay natuloy ang pagsasama nila. Ipinanganak si Leandro sa panahong unti-unti nang umaangat ang karera ni Severino. Ngulit kasabay ng pag-angat, nagsimula rin ang paglapit ng mga taong sakim. Kabilang doon ang bayawag kong si Don Fabricio Balmoria, ama ni Isela. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Celestine nang narinig ang pangalang matagal nang hindi binabanggit sa bahay nila. Matagal na siyang yumayo ngunit alam niyang makapangyarihan at tanuso ang reputasyon nito sa negosyo. Hindi niya gusto na may impluwensya ako sa pamilyang Santillan. Hindi niya gusto na may boses akong pinakikinggan ng mga tao, lalo na ang bihanan kong may hawak noon ng ilang trust at foundation properties. Unti-unti niyang sinimulang sirain ang pangalan ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Leandro. Mas mababa na ang boses ngunit mas mabigat. Nagpakalat siya ng chismis na may babae ako sa Maynila, na ginagamit ang pera ng Family Foundation, na may utang ako sa mga sugapa at sugarol. Isa-isang kinain ng kasinungalingan ang paligid ko. May mga taong sinuhal, may mga papel na pinirmahan na hindi ko nakita. At higit sa lahat, napahinto siya. May sunog. Sa salitang iyon, napatingin si Padre Emil at si Attorney Isandro sa isa't isa na parang may matagal ng lihim na alam ngunit hindi ganap na patutunayan. Nasa lumang guest house kami noon. Sabi ni Severino, kasama ko ang mga dokumentong magpapatunay na may irregularidad sa pondo ng foundation. Plano kong ilantad ang lahat. Pero nang gabing iyon, nasunog ang buong lugar. Sabi ng lahat, namatay ako roon. Pero hindi. Kung buhay ka, matigas na sabi ni Leandro. Bakit hindi ka bumalik? Bakit hindi mo ako hinanap? Ito ang pinakamasakit na tanong. Nakita ni Celestine ang pamunuo ng luha sa mga mata ng lalaking pakakasalan sana niya. Tahimik na huminga ng malalim si Severino bago sumagot. Dahil matapos ang sunog, hindi lang katawan ko ang sugatan. Pati pangalan ko, tapos na. May taong tumulong sa akin. Inilihim nila na buhay ako dahil may banta pa rin sa buhay ko. Sinabihan akong huwag bumalik hanggat wala akong sapat na lakas at sapat na ebidensya. Pero ang totoo, bumagsak ang balikat niya. Habang lumilipas ang mga taon, mas lalo akong natakot. Natakot akong baka kamuhian mo ako. Natakot akong baka mapahamak ka kapag nalaman nilang buhay ako. Napailing si Leandro. At iyon ang pinili mo? Ang mawala? Hindi ko ipinagmamalaki ang pinili ko. Basag ang boses ng matanda.
Araw-araw ko iyong pinagsisisihan. Tahimik na pumatak ang luha ni Celestine. Nakita niya kung paanong ang sakit sa pagitan ng mag-ama ay hindi kayang burahin ng simpleng paliwanag, kahit pa may katotohanan sa likod nito. Upang tuluyang luminaw ang mga bagay, nagsalita si Attorney Isandro. May ilang bahagi ng sinabi ni Severino na matagal ko nang hinihinala. Sabi ng abogado, noong kabataan ko, ako ang junior legal assistant ng Santillan Foundation. May ilang papeles noon na misteryosong nawala. May ilang transfer documents na hindi tugma sa mga pirma. At may isang clerk na biglang nag-resign matapos ang sunog. Bakit ngayon mo lang sinasabi? Tanong ni Leandro. Dahil wala akong sapat na patunay noon, sagot ni Attorney Isandro. At marami sa may hawak ng kapangyarihan noon ay buhay pa at malalakas. Pero may isa pa tayong maaaring tanungin. Lumapit si Padre Emil sa lumang aparador ng kumbento at inilabas ang isang sobre na kulay dilaw na sa katagalan. Ito, sabi niya, ay iniwan sa akin noon ni Madre Salustiana na siyang head ng kumbento noong mga panahong iyon. Sinabi niyang may babaeng nagdala nito matapos ang sunog at nakiusap na itago hanggang dumating ang araw na kusang babalik ang katotohanan. Kinuha ni Leandro ang sobre sa nanginginig na kamay. Nang buksan niya iyon, tumambad ang lumong liham na halos kupas na ang tinta, ngunit malinaw pa ang ilang bahagi. Ang liham ay mula sa isang dating kasambahay na ang pangalan ay Belenor Sarmiento. Isa siya sa mga tauhan noon sa lumang guest house kung saan nangyari ang sunog. Sa sulat, sinabi niyang nakita niyang may mga lalaking pumasok sa bodega bago sumiklab ang apoy. Isa raw sa mga lalaking iyon ang tauhan ni Don Fabricio at narinig niyang pinag-uusapan na kailangang manahimik na si Severino habang maaga. Napaupo si Leandro ng bigla, hindi dahil sa kahinaan, kundi sa bigat ng unti-unting pagguho ng bersyong kinalakihan niya. Doña Isela naman ay biglang nagsalita. Ngayon ay hindi na ganoon katatag ang boses. Liham lang yan, hindi yan sapat. Ngulit bago pa siya makatayo, bumaling si Celestine sa kanyang ina. Mama, mahina ngulit malinaw ang boses niya. Gaano karami ang alam mo? Tila na bigla si Doña Isela sa tanong lang sariling anak. Celestine, huwag kang magpadala sa drama. Hindi ako nagpapadala sa drama, putol nito. At unang beses iyong narinig ng lahat mula sa isang babaeng kilala sa kahinahunan. Tinatanong kita bilang anak mo, gaano karami ang alam mo? Hindi agad sumagot si Doña Isela at sa mismong katahimikang iyon, maraming bagay ang tila umamin para sa kanya. Muling nagsalita si Severino. Ngayon ay mas mahinang ngunit mas malinaw ang loob. Hindi ko hinihingi na patawarin mo ako agad, Leandro. Hindi ko rin hinihingi na paniwalaan mo ang bawat salita ko sa isang upuan lang. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang natitirang kaya kong itama. Tumingin si Leandro sa matanda. Hindi pa tapos ang galit niya. Hindi pa rin buo ang pagtanggap. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi nakasuklaman lamang ang nararamdaman niya sa ama. Kasabay ng galit ay may awa. Kasabay ng sakit ay may pagnanais malaman pa ang totoo. Sa labas ng kumbento, unti-unti nang kumakalat sa buong San Gregorio ang balitang ang matandang basurero sa simbahan ay hindi pala basta basurero lamang. Sa palengke, napaupo si Aling Sidilia nang mabalitaan iyon. Si Mang Otep ay napamura sa gulat. Maging si Mang Kulon na madalas mang-insulto ay biglang nawala ang tikas at hindi makatingin ng diretso sa simbahan. At sa loob ng lumang kumbento, habang ang kasal na sanay para lamang sa pagmamahalan ng dalawang mayayamang angkan ay naging pintuan ng isang lumang kasalanan, unti-unti ring nagbabago ang takbo ng buhay ni Severino. Hindi na siya ang matandang itinaboy sa gilid ng simbahan. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may mga taong handang makinig sa kanya. Hindi pa buo ang hustisya, hindi pa buo ang kapatawaran, ngunit ang katahimikang matagal niyang tinirhan ay tuluyan ng nabasag.
At mula sa pagkabasag na iyon, nagsisimula ng bumuka ang mas malalim pang sugat ng pamilya. Mga sugat na kailangang buksan, linisin at harapin bago pa man dumating ang anumang uri ng tunay na paggaling. Paglabas ng unang sinag ng araw kinabukasan matapos ang naudlot na kasal, tila ibang San Gregorio ang sumalubong sa mga tao. Hindi na lamang bulaklak, dekorasyon at kasalang hindi natuloy ang usap-usapan sa palengke, sa terminal, sa tindahan ng pandesal at maging sa tapat ng munisipyo. Ang pangalan ng matandang basurerong si Tarsilio Vera na ngayoy alam na ng ilan bilang si Severino Vera ang laman ng bawat bulungan. Ang iba'y nagulat, ang iba'y nahihiya, ang iba na may ayaw pa ring maniwala. Ngunit wala nang makatatanggi sa katotohanang narinig ng buong simbahan ang boses na minsang nagpaluha sa mga mayayaman at ngayoy nagpabagsak sa katahimikan ng isang lumang kasinungalingan. Sa ancestral house ng mga Santillan sa gilid ng bayan, inihiga si Severino sa isang maaliwalas na silid na matagal nang hindi ginagamit. Malinis ang puting kortina, mabango ang mga bagong palit na kumot, at mula sa bintana ay tanaw ang hardin kung saan namumulaklak ang ilang santan at rosal. Ngunit kahit maaliwalas ang silid, mabigat pa rin ang pakiramdam ng matanda. Hindi siya sanay sa ganoong pag-aalaga. Sa loob ng mahigit isang dekada, maliit na kwarto sa likod ng vulcanizing shop at manipis na banig lamang ang kanyang pinahingahan. Pumasok sa silid si Dr. Maureen Salveo, isang mahinahon at matalinong manggagamot na matagal nang tumutulong kay Leandro sa kalusugan at emosyonal na pagod nito. Hawak niya ang stethoscope at maliit na notebook. "Magandang umaga, Mang Severino," mahinahon niyang bati. Bahagyang napangiti ang matanda. "Matagal na akong hindi tinatawag sa pangalan kong iyan." "Masasanay rin po kayo," sagot ng doktora. "Pero kung gusto ninyo, Tarsilio pa rin ang itatawag ko." Umiling si Severino. "Hindi, sapat na ang tagong pangalan ko sa mga taon na lumipas. Kung haharapin ko na ang buhay na ito, mas mabuting sa totoo ng pangalan." Sinuri siya ni Dr. Maureen, presyon, tibok ng puso, paghinga. Napailing siya ng bahagya. "Mahina ang katawan ninyo, kulang ng tulog at tamang pagkain sa mahabang panahon," sabi niya. "Pero mas matatag kayo kaysa sa inaakala ng karamihan." Nagpakawalahan ng mahinang tawa ang matanda. "Yun din ang sabi ng buhay sa akin kahit ayaw ko na minsan." Nang makalabas ang doktora, si Gavril Santillan naman ang pumasok, 12 taong gulang, pamangkin ni Leandro, anak ng nakababatang pinsan nitong si Romer. Isa siya sa mga batang hindi pa lubusang nahuhubog ng yabang ng mga nakakatanda. Hawak niya ang drawing pad at lapis. "Lolo, pwede po ba kitang iguhit?" Diretsong tanong niya. Natigilan si Severino. "Lolo?" Tumanggi si Gavril. "Hindi ko po alam kung tama pa yon, pero sabi ni Kuya Leandro, pamilya pa rin po ayo, at mas gusto ko pong tawagin kayong lolo kaysa manong." Sa simpleng salita lang iyon, tila may marahang pumutol sa matagal ng buhol sa dibdib ni Severino. Ngayon lang muli may batang tumawag sa kanya ng may lambing at pag-aangkin. "Kung gusto mo, iho." Habang iginuguhit siya ni Gavril, tahimik na pumasok si Leandro. Hindi pa rin magaan ang mukha nito. Sa totoo lang, matapos ang pag-uusapan sa kumbento, mas lalo pa niyang naramdaman ang bigat ng lahat. Galit pa rin siya. Sugatan pa rin. Ngunit hindi na niya kayang turingin si Severino bilang estranhero lamang. "May kailangan akong asikasuhin sa bayan, pero babalik ako mamaya." Tumango si Severino. Hindi siya nangangas humingi ng anumang lambing. Bawat maliit na hakbang na kusa mula kay Leandro ay sapat ng biyaya sa ngayon. Samantala, sa kabilang panig ng bayan, hindi mapakali si Doña Isela Valmoria. Sa mansyon niyang pansamantalang tinutuluyan bago ang kasal, palakad-lakad siya sa salas habang kausap sa telepono ang kanyang legal consultant. Nasa mesa ang ilang lumang folder, isang kahon ng alahas at isang silver frame ng retrato ng yumaong ama niyang si Don Fabricio. Hindi maaaring lumaki ito. Malamig niyang sabi sa kausap, "Kung may lumang papel, hanapin. Kung may lumang tao, bayaran. Kung may gustong magsalita, patahimikin."
Sa gilid ng hagdan, narinig iyon ng anak niyang si Celestine. Hindi na bago sa kanya ang istriktong ugali ng kanyang ina, ngulit may kung anong iba sa lamig ng boses nito ayon. Hindi na iyon simpleng pangangalaga sa reputasyon. Parang pagtatanggol na iyon sa isang kasalanang ayaw ilibing ng tama. "Mama," sabi ni Celestine pagkaputol ng tawag. "Ano ba talaga ang pinoprotektahan mo? Ang pangalan ng pamilya natin o ang mga kasalanan nito?" Napalingon si Doña Isela, matalimang tingin. "Hindi ito usapan para sa mga inosenteng katulad mo." "Hindi na ako bata," sagot ni Celestine, "at lalo akong hindi inosente kung pipikit ako sa totoo." Ang totoo, madiing sabi ng babae, ay ang mundong ginagalawan natin ay hindi para sa mahihina ang sikmura. Maraming pamilya ang yumaman dahil may mga bagay na hindi na inilalantad. Kung ganon, marumi ang yaman na ipinagmamalaki mo. Umigting ang panga ni Doña Isela. "Mag-ingat ka sa pagsasalita." "Mas dapat kayong mag-ingat sa pagtahak sa maling landas," putol ni Celestine. "Dahil kung hindi ako kikilos, baka ako ang susunod na manahimik para sa inyo habang may ibang nilulubog." Hindi sumagot ang ina. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Celestine ang bahagyang pag-alinlangan sa mukha nito. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa San Gregorio. Ang mga taong dati basta na lamang umiiwas kay Tarsilo sa kalsada ay ngayon nagdadala ng sabaw, prutas at kung ano-anong tulong sa ancestral house. Si Aling Cedilia ay halos araw-araw magdala ng lugaw. Si Mang Otep naman ay nagkusang ayusin ang lumang bakod ng bahay. Maging si Mang Pulon, na dati mahilig manlait, ay dumating isang hapon na may dalang supot ng lansones at halatang hirap na hirap magsalita. "Severino, Manong Tarsilo," nauutal niyang sabi sa tapat ng hardin. "Gusto ko lang humingi ng tawad. Hindi ko alam." Ngumiti ng bahagya ang matanda. "Hindi mo alam, pero nakasakit ka pa rin." Napayuko si Mang Polon. "Oo, at wala akong ibang dahilan kundi ang yabang ko." Makalipas ang ilang segundo ng katahimikan, tumango si Severino. Mabuti nang humihingi ng tawad ang taong nagkamali kaysa sa taong nagpanggap na malinis. Dahan-dahang huminga si Mang Polon, waring nabunutan ng tinik. Hindi man lubos ang ginhawa, may nabasag mang pader sa pagitan nila. Sa gitna ng unti-unting pagbangon ng dangal ni Severino, lalong umiinit ang paghahanap ni Leandro sa katotohanan. Pinuntahan niya kasama si Attorney Isandro ang dating accountant ng pamilya Valmoria na si Nicanor Baste, na ngayon nakatira mag-isa sa lumang bahay sa kabilang baryo. Payat na ito, nangingitim ang mga kuko sa katatrabaho sa maliit na repair shop at halatang matagal nang natatakot sa sariling anino. "Ayaw ko nang madamay," bungadagad ni Nicanor nang makita si Leandro. "Matanda na ako. Matanda na rin ang ama ko at ilang taon na siyang nagbayad sa kasalanang hindi kanya." Natahimik si Nicanor. Tumingin si Attorney Isandro na maingat na naglatag ng ilang lumang kopya sa mesa. "Kilang-kilala ko ang pirma mo rito at alam kong hindi ka kusang pirma noon." Napahawak sa ulo si Nicanor. "Hindi nyo naiintindihan. Si Don Fabricio, kaya niyang wasakin ang buhay ng tao. Nung mga panahong iyon, may sakit ang asawa ko. Kailangan ko ng pera. Pinilit niyang ilipat ang ilang account records. Sabi niya, pansamantala lang. Tapos nang masunog ang guest house, sinabi niyang tapos na ang problema." "May kopya ka ba ng totoong records?" tanong ni Leandro. Nagalinlangan si Nicanor. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo siya at nagpunta sa ilalim ng lumang aparador. Mula roon ay inilabas niya ang isang bakal na kahon. "Sinasano ko ito sana para sa panahon na kaya ko nang magsalita. Hindi ko lang akala na aabot pa ako ngayon." Nang buksan nila ang kahon, tumambad ang ilang lumang ledger, resibo at cassette tape recordings ng mga tawag sa opisina noong mga panahon bago ang sunog. Nanginginig ang kamay ni Leandro habang isa-isang tinitignan ang mga papel. Maaaring napabagsak nito ang pangalan ng mga Valmoria. "Hindi pangalan ng target ko," seryosong sabi ni Leandro. "Kastilan." Minhig na sagot ni Leandro. Katotohanan. Kasabay nito, gumalaw rin si Celestine sa sarili niyang paraan. Sa tulong ng dati nilang kasambahay na si Belenor Sarmiento,
Natuntun niya si Rufina Tablizo, ang retiradong mananahi na siyang unang nagkubli at nag-alaga kay Severino matapos ang sunog. Nakatira si Rufina sa isang tahimik na bahay sa dulo ng ilog, napapaligiran ng halamang gamot at lumang makinang panahi. Pagkakita pa lamang kay Celestine, tila alam na agad ng matanda kung bakit siya naroon. "Dumating ka rin sa wakas," sabi ni Rufina habang pinapapasok siya sa bahay. "Akala ko nga baka mamatay na akong hindi na isasalaysay ang totoo." Umupo si Celestine at pinakinggan ang buong kwento. Paanong gabing-gabi noon ay may kumatok sa bahay ni Rufina, isang sugatang lalaki. Halos hindi makilala ang mukha sa paso at halikabok, ngunit buhay. Kasama nito ang isang dating utusan ng kumbento na nakiusap na iligtas ito at huwag ipaalam sa iba. Takot na takot siya noon, sabi ni Rufina. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa anak niyang naiwan. Ilang gabi siyang nilalagnat at paulit-ulit ang bulong. Si Leandro. Si Leandro. Hindi ko malilimutan yon. Pagbalik ni Celestine sa bayan, mas buo na ang pasya niya. Hindi na niya kayang tumayo sa tabi ng kanyang ina nang walang ginagawa. Kaya kinausap niya si Leandro sa hardin ng ancestral house isang dapit hapon. "Nasa akin ang ilan sa mga piraso ng katotohanan," sabi niya habang iniaabot ang isang maliit na envelope. "At kung kailangan mong kalabanin ang sarili kong pamilya para maipaglaban ang ama mo, hindi ako uurong." Napatingin si Leandro sa kanya. Sa lahat ng kaguluhan, isa si Celestine sa iilang bagay na nanatiling malinaw sa puso niya. "Sigurado ka ba?" tanong niya. "Oo," sagot ng dalaga. "Dahil kung itutuloy ko ang katahimikan, hindi kita deserve at hindi ko rin deserve tawaging mabuting tao ang sarili ko." Sa gitna ng pagbubuklod ng mga taong dati takot at tahimik, nagsimula ring lumitaw ang pinakamadugong kilos ni Doña Isela. Pinatawag niya si Belenor at sinubukang suhulan ito ng malaking pera kapalit ng pag-urong ng salaysay. Nang hindi pumayag ang matanda, pananakot naman ang ginamit niya. "Maraming nangyayaring masama sa matatandang mahina na ang katawang tulad mo," bulong ni Doña Isela sa isang madilim na sulok ng lumang restaurant. Ngulit, hindi na natakot si Belenor. "Matagal mo na akong tinatakot," sagot niya, "pero mas nakakatakot ng mamatay na duwag." Ganoon din ang ginawa ni Doña Isela kay Rufina, nagpadala ng mensahe, pera at banta. Ngunit sa pagkakataon ito, hindi na siya nagtagumpay. Dahil ang mga taong dati kanya-kanyang takot ay unti-unti nang tinutubuan ng yakas sa pagbangon ni Severino. At habang lumalawak ang katotohanan, nagkaroon ng bagong panukala si Leandro. Isang gabi, habang magkakaharap sila ni Severino, Celestine, Sister Bernadette at Attorney Isandro sa hapag-kainan ng ancestral house, inilatag niya isang plano. "Hindi sapat na maibalik lang ang pangalan mo," sabi niya kay Severino. "Hindi sapat na maparusahan lang ang nagkasala. Dapat may mabuting mamunga sa lahat ng pinaggaanan mo." Nagkunot noo ang matanda. "Anong ibig mong sabihin?" "Kaya gusto kong itayo ang Casa Vera Music and Shelter, isang lugar para sa matatandang pinabayaan ng pamilya at para sa mga batang may talento sa musika pero walang kakayahang mag-aral. Isang tahanan na hindi humuhusga sa damit, trabaho o nakaraan ng tao." Napatingin si Sister Bernadette kay Severino at nakita niyang nangingilid ang luha sa mga mata ng matanda. "Leandro," mahinang nitong sabi. "Hindi pa ito kabayaran," putol ng binata. "Walang anumang proyekto ang makakapagbalik ng nawala. Pero ito ang kaya kong simulang gawin." Sa loob ng mahabang panahon, unang beses siyang nakaramdam na ang sugat ng kanyang buhay ay maaaring maging ugat ng kabutihan para sa iba. Sa labas ng bahay, unti-unting lumalawak ang pagkilos ng komunidad. Ang karpinterong si Dindo at Sharon ay nag-alok ng libreng paggawa ng upuan. Ang aling Sedilla ay nangakong mag-oorganisa ng maliit na pondo mula sa mga tindera sa palengke. Si Mang Utep ay magdadala raw ng kahoy mula sa lumang bodega ng tiyuhin niya. Kahit si Limuel ay sabik na sabik, nagsasabing magtuturo siya ng pagbasa sa mga bata na matutuluyan doon balang araw. Samantala,
Ang pangalan ni Doña Isela ay unti-unting nalulubog sa bayan. Ang mga dating kaibigan niyang panay ngiti sa harap niya ay isa-isang dumidistansya. Ang event coordinator na si Maristela ay nawalan ng malalaking kliyente matapos kumalat ang eskandalo ng naudlot na kasal. Si Raf Elazar na may natahimik at umiwas na lamang sa bayan matapos aminin sa sariling hindi niya kayang tumbasan ang dangal ng boses na kanyang minata. Sa dulo ng bahaging ito, malinaw na ang pagbabago ng ihip ng panahon. Ang dating basurerong itinataboy sa tapat ng simbahan ay ngayoy tinatawag na Mang Severino ng buong bayan. Ang kanyang maruming kariton ay nakatabi na lamang sa isang sulok ng bakuran, hindi na bilang sagisag ng kahihiyan, kundi paalala ng mga taong hindi dapat hinuhusgahan sa unang tingin. Samantala, ang mga nagkubli sa likod ng apelyido, pera at takot ay isa-isang nawawalan ng kapangyarihan. Ngumit hindi pa tapos ang laban dahil ang katotohanan para tuluyang gumaling ang mga sugat ng pamilya ay hindi lamang kailangang malaman, kailangan din itong harapin sa harap ng lahat hanggang sa ang mga lumuhod sa kahihiyan ay matutong yumuko sa tunay na paghihingi ng tawad. Mula sa huling gabing nag-usap-usap sila sa ancestral house ng mga Santillan, wala nang umatras. Ang bawat isa ay tila may kanya-kanyang takot, ngunit mas malaki na ang pangangailangang tapusin ang matagal ng sugat na iyon kaysa itago pa ito sa likod ng mga apelyido, kayamanan at huwad na dangal. Sa pagdaan ng mga linggo, ang dating naudlot na kasal ay napalitan ng ibang uri ng paghahanda. Hindi para sa engrandeng selebrasyon ng dalawang mayayamang pamilya, kundi para sa isang pampublikong charity concert sa plaza ng San Gregorio. Iyon ang mungkahi ni Sister Bernadette at ni Leandro. Isang pagtitipon para sa formal na paglulunsad ng Casa Vera Music and Shelter, ang tahanang itinayo mula sa Safit, Pag-amin at Asa. Sa halip na chandelier at imported flowers, mga upuang kahoy ang ipinwesto sa plaza. Sa halip na mamahaling ribbon, mga halamang santan at sampagita ang isinabit ng mga tagabayan. At sa halip na ang angkan lamang ng mga mayayaman ang iimbitahan, buong San Gregorio ang inaasahang dadalo. Abalang-abala ang komunidad sa paghahanda. Si Aling Sedilla ang namahala sa mga kandilang ilalagay sa gilid ng maliit na entablado. Si Mang Otep ang naghatid ng mga kahoy at upuan mula sa lumang bodega ng kanyang tiyuhin. Si Dindo at Sharon ang nanguna sa pag-aayos ng bubong ng bagong bahay na magiging unang guslalin ng Casa Vera. Maging si Limuel ay tuwang-tuwang tumutulong sa pag-aayos ng mga song sheets para sa mga batang sasali sa opening number. Sa gitna ng lahat ng ito, si Severino Vera ay nananatiling tahimik ngunit mas buo na ang kanyang tindig. Mahina pa rin ang kanyang katawan at pinapayuhan siya ni Dr. Maureen na huwag magpagod. Pero sa bawat araw na may dumadalaw sa kanya, matanda man o bata, yamanin o mahirap, unti-unti niyang nararamdaman na ang pangalan niyang matagal na niyang itinago ay hindi na dahilan ng sakit lamang. Unti-unti na rin iyong nagiging dahilan ng pagbangon. Isang hapon, habang nakaupo siya sa hardin at pinapanood si Gavrel na nagdodrawing ng mga nota ng musika sa papel, lumapit si Leandro dalang isang folder. May final draft na ang deed para sa Casa Vera, sabi niya, iniabot ang folder sa kanya. Sa pangalan mo nakalagay ang inspirasyon ng proyekto, pero ang pamamalakad ay hati sa foundation at simbahan. Gusto kong malinaw na hindi ito magiging negosyo ng kahit na sino. Tinanggap iyon ni Severino, ngunit hindi agad binuksan. Sa halip ay tumingin siya sa anak. Leandro, mahina niyang sabi, hindi mo kailangang gawin lahat ng ito para lamang patawarin kita sa galit mo. Bahagyang napangiti ang binata, ngunit may lungkot pa rin sa mata. Hindi ko ito ginagawa para humingi ng kapatawaran. Ginagawa ko ito dahil sa unang pintasa. Gusto kong may mabuo mula sa wasak na bahagi ng pamilya natin. Tahimik si Severino. Marami pa ring puwang sa pagitan nila. Hindi pa rin sila mag-amang sanay sa lambingan at biruan. May mga gabing nag-uusap sila, ngunit may mga gabing nagkakahiyaan pa rin. Subalit sa bawat munting pag-uusap, naroon ang pagsisikap. At para sa dalawang lalaking pinaghihiwalay ng mga taong sakim sa loob ng napakaraming taon, sapat na muna iyon. Samantala, si Celestine ay tuluyan ng humiwalay sa paninindigan ng kanyang ina.
Hindi man niya tinalikuran ang pagiging anak, malinaw niyang sinabi kay Doña Isela na hindi niya sasamahan sa pagtatanggol sa maling ginawa ng kanilang pamilya. "Mama," sabi niya isang umaga sa sala ng mansyon, "hindi ko nahahayaang mabuhay ako sa ilalim ng pangalan nating punong-puno ng lihim." "Madali mong sabihin yan," malamig na tugon ni Doña Isela. "Hindi mo naranasang magtayo ng pangalan mula sa wala." "Totoo," sagot ni Celestine, "pero mas lalong hindi ko gugustuhing mabuhay sa pangalang itinayo mula sa paninira at pananahimik." Mahigpit ang tingin ng ina sa kanya. "At ano ang plano mo? Tumayo sa tabi ng mga taong dudungisan ng lolo mo." "Hinding-hindi ko dudungisan ng isang patay," sagot ni Celestine. "Pero hindi ko rin lilinisin ang kasalanan niya kung may dugo at luha ng kumakapit doon." Hindi sumagot si Doña Isela. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, wala siyang maibalik na salita sa sariling anak. Dumating ang araw ng charity concert ng may mahinang hangin at gintong sinag ng dapit hapon. Mula pa lamang 4:00 ng hapon ay nagsidatingan na ang mga tao. May mga naglatag ng banig sa dulo ng plaza. Ang mga bata ay nakasuot ng simpleng puting damit para sa choral number. Ang ilang matatandang minsang kaibigan ni Severino sa lumang panahon ng musika ay dumating din, dala ang kani-kanilang alaala at hiya sa hindi agad paghahanap sa kanya noon. Nasa likod ng entablado si Severino, nakasuot ng simpleng barong na pinatahi ni Rufina Tablizo para sa kanya. Hindi magarbo, ngulit maayos at marangal. Hawak niya ang rosaryo na ibinigay noon ni Luciana, ang ina ni Leandro, bago pa nasira ang lahat. Lumapit si Sister Bernadette at inayos ng bahagya ang manggas ng barong niya. "Kinakabahan ka?" tanong ng madre. Napangiti siya ng bahagya. "Mas kabado ako ngayon kaysa nung unang beses akong kumanta sa malaking tetro." "Dahil ngayon hindi ka nalang maawit," sagot ng madre. "Ngayon, humaharap ka na rin." Sa harap ng entablado, si Leandro naman ang nagsilbing pangunahing tagapagbukas ng programa. Katabi niya si Celeste na bagamat hindi natuloy ang kasal nila noon, ay nanatiling kasama niya sa bawat laban pagkatapos ng katotohanan. Hindi man nila muling plinano agad ang tungkol sa pag-aasawa, mas tumibay ang kanilang relasyon sa pagsubok na iyon. Hindi na sila nakatayo sa ibabaw ng magandang imahe lamang, kundi sa gitna ng totoong sakit at pagpili sa tama. Nang magsimula ang programa, unang umawit ang mga batang tinulungan ni Sister Bernadette at ni Lemuel. Sumunod ang maikling talumpati ni Leandro tungkol sa Casa Vera, kung paano ito magiging tahanan para sa mga matatandang inabandona ng pamilya at sentro ng pagsasanay para sa mga batang may talento sa musika ngunit walang kakayahan makapag-aral. Ang bahay na ito, sabi niya sa harap ng mikropono, ay hindi lamang pag-alaala sa isang taong sinaktan ng nakaraan. Isa itong paalaala na ang dangnal ng tao ay hindi nasusukat sa trabaho, damit o estado sa buhay. Kung may natutunan kami sa mga nangyari, iyon ay ang katotohanang ang pinakamagandang tinig ay maaaring manggaling sa taong matagal nang hindi pinapakinggan. Nagpalakpakan ng mga tao. Ngulit ang pinakamabigat na sandali ng gabi ay dumating ng tawagin ni Attorney Isandro si Doña Isela Valmoria na dumalo sa programa. Nagulat ang ilan dahil inaakala ng marami ay hindi na ito sisipot. Ngunit naroon siya, nakasuot ng itim at kulay perlas na bestida. Tahimik ngunit halatang pagod na pagod ang mamamata. Humakbang siya paakyat ng entablado. Sa ibaba, may mga matang mapanuri, may mga galit, may mga naiwa, may mga nanabig sa magiging susunod. Nagsalita muna si Attorney Isandro, hawak ang ilang legal na dokumento. Inilahad niya sa harap ng mga tao ang ebidensya, mga lumang ledger na pinagtugma sa foundation transfers, ang sulat ni Belenor, ang testimonya ni Rufina, at ang audio records mula sa lumang opisina ng pamilya Valmoria. Ipinahayag niyang ang mga lito ay naisubmiti na sa tamang ahensya para sa formal na pagsasara ng mga natitirang usapin sa ari-arian at foundation funds. Pagkatapos noon ay lumapit ang mikropono kay Doña Isela. Matagal siyang hindi nagsalita. Halatang lumalaban pa rin ang pride sa kanyang dibdib. Ngunit marahil dahil wala na ring natitira sa kanyang pwedeng kublihan, dahan-dahan siyang huminga ng malalim.
Hindi ako ang nagpasimula ng kasalanan, pero ako ang nagpatuloy sa katahimikan nito. Tahimik ang plaza. Alam kong may mga bagay na itinago ang ama ko. Alam kong may mga dokumentong binago. Alam kong hindi buong katotohanan ang ipinakain sa pamilyang Santillan at maging sa sarili kong anak. At sa halip na itama iyon, pinili kong proteksyonan ang apelido namin. Napapikit siya. Iyon ang pinakamalaki kong kasalanan. Mula sa unahang hanay, nakatingin si Celestine sa kanyang ina. Hindi siya ngumiti, ngunit hindi rin siya tumalikod. Para sa kanya, ito na marahil ang unang tunay na hakbang ng kanyang ina palabas sa huwad na dangal. Nagangat ng tingin si Doña Isela kay Severino na nakaupo sa gilid ng entablado. Severino Vera, sabi niya, hindi sapat ang salitang patawad para sa mga taon na nawala sa iyo. Hindi sapat ang anumang kabayaran para sa buhay na ninakaw sa iyo. Pero humaharap ako ngayon upang amining nagkamali ako sa pananahimik. At kung may natitira pa akong dangal, ginagamit ko iyon ngayong gabi upang aminin sa buong bayan na hindi ikaw ang may kasalanan. Nakahinga ng malalim si Severino. Hindi niya inaasahan na maririnig iyon mula sa babaeng noon ay isa sa mga pinakamatibay na pader sa kanyang pagbangon. Hindi agad nawala ang hapdi sa dibdib niya, pero sa unang pagkakataon, parang may bahaging matagal nang nanigas ang nagsimulang lumambot. Lumapit si Leandro sa ama niya at siya mismo ang tumulong dito upang makatayo at makaakyat ng maayos sa gitna ng entablado. Tumuhin siya kay Severino. Hindi nagalit ang nangingibabaw sa mukha niya ngayon. Nandoon pa rin ang lungkot sa mga taong nawala, ngulit may pagpapasya na rin hindi na niya hahayaang masayang pa ang mga natitirang panahon. Ama, malinaw niyang sabi sa mikropono, naririnig ng buong plaza. Maraming taon ang kinuha sa atin. Hindi ko mababawi ang pagkabata ko. Hindi mo mababawi ang mga taon ng paghihirap mo. Pero kung papayag ka, gusto kong simulan natin ang natitira. Hindi na napigilan ni Severino ang luha. Naninginig ang kamay niyang hinawakan ng kamay ng anak. Buong buhay kong hinintay ang sandaling marinig ko yan, sagot niya. Nagyakap ang mag-ama sa gitna ng entablado. Walang sigawan, walang sobrang tiyetro, pero sa simple at matagal na yakap na iyon, tila nahugot ang buong bayan sa sama ng nakaraan. Si Aling Cedilia ay napaiyak, si Mang Otep ay palihim na nagpahid ng mata. Maging si Mang Pulon ay nakayuko, tila nahihiya sa lahat ng pangmamaliit na binitiwan niya noon. Pagkatapos ng pag-aamin at pagyayakapan, nagsimula ang huling bahagi ng programa. Si Severino ang aawit ng isang awit para sa bayan at para sa mga batang magsisimula pa lamang. Mahina na ang kanyang katawan, ngunit sa unang nota pa lamang, muling nanahimik ang lahat. Hindi na iyon boses ng lalaking nagtatago, hindi na rin iyon boses ng basorerong minamaliit. Iyon ay boses ng taong nalugmok, nabuhay, nasaktan at muling tumayo. Lumipas ang mga buwan. Formal na binuksan ang Casa Veira Music and Shelter. Ang unang mga tumira roon ay 2 matandang inabandona ng pamilya sa kalapit bayan at 3 batang kapos sa buhay ngunit mahusay sa pag-awit. Si Sister Bernadette ang naging pangunahing tagapangasiwa kasama si Leandro. Si Celestine ay nag-organisa ng scholarship fund para sa mga batang nais mag-aral ng musika. Si Lemuel ay naging volunteer tutor tuwing hapon. Si Gabriel naman ay nagpatuloy sa pagguhit at ang unang nakasabit sa opisina ng Casa Veira ay ang sketch ni Severino na ginawa niya noong unang tinawag itong Lolo. Makalipas pa ang 1 taon, nagpakasal sina Leandro at Celestine sa parehong simbahan sa San Gregorio, ngunit sa mas payak, mas tahimik at mas makabuluhang seremonya. Wala nang yabang, wala nang sobra-sobrang dekorasyon, wala nang pangangailangang magpasikat. Sa halip, ang himig ng misa ay pinamunahan ng mga batang tinuruan sa Casa Veira at sa unang hanay, nakaupo si Severino. Maayos ang barong, tahimik ang mga mata, nguit buo ang puso. Sa pagdaan ng mga taon, naging haligi ng komunidad ang Casa Veira. Maraming batang mangangaawit ang natulungan, maraming matandang napabayraan ang nagkaroon ng maayos na tahanan, at sa bawat bagong boses na maririnig sa lumang bulwangan nito,
hindi nawawala ang alaala ng lalaking minsang namulot ng basura sa tabi ng simbahan habang hindi ng lahat alam na siya pala ang tinig na minsang tinangkang patahimikin ng kasakiman. At isang umaga, habang tumutunog ang kampana ng simbahan at umaalingaw-ngaw ang awit ng mga batang tinuruan niya, umupo si Severino sa unang hanay ng simbahan ng San Gregorio. Pinagmasdan niya ang liwanag na tumatama sa altar. Ang mga taong dati ay dumadaan lamang sa kanya, at ang anak niyang ngayoy nakatayo sa gilid, nakatingin sa kanya ng buong paggalang. Hindi na siya ang matandang basurero na tinitignan bilang istorbo sa gilid ng isang marangyang kasal. Isa na siyang amang nabawi ang anak, isang artistang nabawi ang pangalan, at isang taong pinatunayan na ang buhay na inakalang ipinapon na ng lipunan ay maaari pa ring maging ugat ng pag-asa para sa marami. Sa huling pagkakataon sa kwentong ito, ngumiti si Severino habang pinapakinggan ang mga batang umaawit ng panibagong simula. At sa wakas, ang tinig na matagal na nilang iniyakan ay hindi na tunog ng pagkawala, kundi himig na ng tahanan.